Magandang umaga sa inyo mga kaibigan o mga kasangkayan. Sa araw na to, yung ating event ngayon, kung natatandaan niyo itong materialis ko na tsaang gubat, pupukyente, yung binili ko dati. Siguro mga 2 buwan na ito, 3 buwan. Hindi maganda yung kanyang pagtubo ng kanyang mga sanga. Yung pagka-distribute ng kanyang mga sanga, hindi balanse. Yan. Ngayon sa araw na to, subukan na natin alambrihan ito sa wiring. Kasi medyo naiinip na ako kung anong itsura nito. Ngayon, sa ganitong sitwasyon na hindi balanse ang yung pagbigay ng sanga ng isang material, dito na susubukan yung kumbaga, paano ka mag-isip kung ikaw ay beginner na magbubonsai o nagwa-wiring na. Dito masubukan kung paano ka mag-isip para ipurma yung isang materialis na kagaya ng mga ganito na alanganin ng pagbibigay ng kanyang. Wala naman siguro para sa akin, wala naman siguro mga materialis na mahirap purma. Depende lang siguro yon sa gumagawa o i-wiring ko to mga kasangkay. Ngayon gusto ko sanang ipanood sa inyo, pero masyado tayo hahaba mga kasangkay. Kaya ang gagawin ko forward ko na lang mamaya. Pero ipakikita ko rin sa inyo ngayon yung pinaka basic kung idea kung paano ko to i-wiring. Yan lang kayo mga kasangkay. Subukan yung panoorin itong gagawin ko kung paano ko ba ito i-wiring. Dito tayo kukuha ng isang yung tinatawag na first branch mga kasangkay. Pag-wiring yung mga kasangkay, kung maaari sana maingatan nyo yung mga tinatawag na mga stomata ng kahoy o ng sanga, dahil doon tumutubo yung tinatawag na mga embryo para tubuan siya na mas marami ang sanga. Kailangan hindi nyo masagasaan yun ng pag-wiring nyo. Kailangan maingatan nyo rin. Yan lang kayo mga kasangkay, konting lang, tiyaga lang. Kung desidido talaga kayo matuto kung paano gumawa ng bonsai, kailangan may tiyaga din kayo mga kasangkay. Isa pa, mga teknik nito, kailangan hindi ka rin mainipin sa paggawa ng mga ganito. Kasi kung magiging mainipin ka, matatalo ka mga kasangkay. Mawawalan ka ng
Ang paggawa kasi ng bonsai, kailangan mahaba din ang pasensya mo. Hindi pwede yung madali kang mainit, madali kang sumuko mga kasangkay. Tanggalin natin itong mga paningit na mga sanga niya mga kasangkay, kasi ito isa sa dahilan aagaw ng kanyang agaw nung mabilis niyang pag, imbis na masusulo niya sana yung sustansya na nanggagaling dito sa puno, marami siyang sanga na kumbaga umaagaw ng sustansya, nagiging mabagal yung pagbibilog o pagtaba ng kanyang mga sanga kasangkay. Kaya ang ginagawa natin, obligado natin tanggalin sila, bagamat na panghinayang kasi matagal mong inalagaan para kaso hinihingi ng pagkakataon na dapat silang alisin, tanggalin mga sangkay. Sa mga ganito, sa pagbebent ng mga sanga kasangkay, may technique din to, kasi may mga materialis na tinatawag na succulent, madali silang maputol. Itong tsaang gubat naman kasi hindi, kasi elastic na to mga ito kumbaga hindi baga delikadong i-wiring sila mga sangkay, kasi elastic yung mga sanga. Ang mangyayari nito mga kasangkay, ang magiging forma ng ating materials na to, nakakalabasan nito para itong yung tinatawag nila na informal upright mga kasangkay. Halimbawa ito mga kasangkay, halimbawa itong nasa baba na to, itong tinatawag na natin first branch. Mga kasangkay, mamaya update ko na lang uli kayo kapag kasi ito iriripat ko pa ito, papalitan ko ng paso. Bali ito yung gamitin natin para yung kanyang ugat mga kasangkay, magkaroon siya ng kalayaan para kumbaga malayo ang kanyang ginagalawan, tapos mas malawak, mas madali siyang mag-develop mga kasangkay. Kaya ang gagawin ko, pakikita, i-update ko lang sa inyo mamaya pag nairipat ko na ito, kasi masyado na humahaba ang oras mga kasangkay. Saglit lang mga kasangkay. Mga kasangkay, ito tapos na. Napurmahan ko na mga kasangkay. Ngayon, kayong halimbawa, kayo napanood nito mga sangkay, magkakaroon pa kayo ng idea kung paano nyo, yung halimbawa mayroon kayong mga nahuhukay na ganitong mga materyales, magkakaroon kayong idea paano siya i-forma, paano siya na baka mayroon pang kayong idea na mas higit pa rito mga kasangkay, kung ano pa ang inyong naiisip na na design. Pero yung ginawa ko, simple lang to mga kasangkay, tinatawag na informal upright. Ganun lang kasimple yung aking ginawa. Ayun, halimbawa kayo, baka mayroon kayo mas alam pa kung paano ito kumbaga i-develop o kung i-forma, nasa inyo na yun mga kasangkay. Ito
na siya ang kinalabasan mga kasangkay. Siya pala, maraming salamat nga pala dun sa nag-subscribe ng aking channel. Tsaka yung matyaga kong mga followers na nanonood. Maraming salamat mga kasangkay. Magandang araw sa atin lahat. Yun lang muna mga kasangkay, susunod. Hanggang sa susunod lang uli. Bye.